Network Entertainment. So, paano mo sasabihin kay boss na, Sir, alam mo, para mas ganahan ako magtrabaho, bulahin mo naman ako paminsan-minsan. Maganda na yung pagkasabi mo, Stan. Bolahan. Alam mo, gusto mo, dali lang. Ito si Stanley. Alam mo, gusto mong bola. Kanya-kanyang ugali ang mga empleyado. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zar De Los Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. Zar De Los Reyes, CRSP. Hello. Yes, CRSP. Alam mo, nakakalimutan ko na may CRSP ako. Ako rin minsan nakakalimutan ko. Na ano? Na may CRSP ka, ganun. Kasi hindi ko alam ano ibig sabihin nun eh. Minsan nga ginugoogle ko pag may mga nakikita akong ganun. Huwag ka mag-alala, dadagdagan ko. Mga next month may CIR na. Pero huwag na natin patagalin to, Zar, kasi Sweldo Tuesdays tayo ngayon. And ang guest natin is Sean C., the CEO of SEO Hacker, motivational speaker, and all-around nice guy. Angel investor pa yan. Alam mo ba yun? Oo ka lang ng oo eh. Hindi ko alam kung ano yun. Mamaya pa-explain ka kay Sean. Hindi, kinento naman niya sa akin. Pero kailangan natin explain sa mga nakikinig. Kasi akala nila, anong angel? Angel in disguise. All around nice guy nga. Kaya kasi, maganda culture sa SEO Hacker. Pero ang pag-uusapan natin, Sean, paano gagawin ng isang empleyado if he feels unappreciated, underpaid, undervalued? Diba? Pero bago namin pag-usapan yan, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll question sa Spotify, tsaka join our Discord group and Facebook group. Follow us in our socials, Underpaid kompleto sa Facebook, Instagram, TikTok. Yung Suplado Motors namin, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Abangan ninyo yung Road Trip with Stanley Chi sa Julius and Tintin sa 1PH. And yung Salary Squad sa Job Street app in the coming months, after mga 2 months. Gines din namin si Sean doon. Yep. And diba? Zar, ano yung socials mo? So sa LinkedIn, primarily, connect with me there. May kita niyo yung activities ko doon. Nagpo-post ako ng jobs doon. Nagsusupport din ako ng jobs. Also, I have socials. I have TikTok, Instagram, Facebook, at my other office page. Okay. Sean, ano ang gagawin ng mga Immortal pag gano'n ang feeling nila sa opisina? Kasi feeling namin, hindi kami na-appreciate ng boss namin eh. For me, I think the first thing you have to do is to self-evaluate. And mahirap gawin ang self-evaluation kasi we're often blind, diba, to our own weaknesses and soft spots. So if you what do you mean by self-evaluating? You have to list down on a piece of paper, for example, what you're contributing outside of your job description. Yan ang una mong gagawin. So, kailangan may initiative yung empleyado. May self-awareness. Yes, kasi yun ang problema eh. Marami empleyado, kahit business owners, walang self-awareness or kulang. Diba? Yeah. Aminado, minsan ako kulang ako in some areas of my life, of my character, kulang ako sa self-awareness. So, you have to list down clearly, what am I contributing to my team, to my company? That is not part of my job description. I'm doing this beyond my job description. And kung marami kang nalista doon na totoo, di ba? Actually, for you to validate that, pwedeng kausapin mo yung higher up mo or maybe a peer that you trust. Do you think these are some things that I do on, for a company, for our team? Do I do this on a weekly, monthly basis? What's your opinion? So, you have to validate it. And then pag sinabi, actually, accurate yan. Ginagawa mo nga yan. So now you're aware na, talagang I'm a valuable contributing team member. Why am I underappreciated? Why am I undervalued? Why am I underpaid? Now, the next thing that you should do is to confront your boss, your higher up, and ask them, how do you see my contributions to the team? Is it valuable for you? Can we consider if I am up for promotion or up for a raise?
Yan. You have to say it nicely. Mm. For me, yun ang pinakamagandang gawin. Never ever yung manggugulat ka ng resignation for me, no? Kung ang company alam na importante ka sa kumpanya, pero parang pinaparamdam nila sa'yo na hindi ka ganun ka-importante para hindi ka humingi ng increase. Paano yun? For me, pag ganun, parang walang integrity yung company. So, I would say, if that's obvious to you, then consider looking for another employer na who will treat you better. Kasi minsan may mga manager na sir, ba't parang hindi nyo man na-acknowledge yung mga ginagawa ko, tapos sasabihin ng boss, ikaw talagang arte mo, kailangan mo ng ano gusto mo, parang may award ka, ganyan. Yung parang dadaan sa biro. Yeah. I read the story somewhere na there was a dad who gave his son a watch and then he took it to different stores. So the first store he took it to, sabi niya, I'll buy it from you for $10. Mm. The next store he took it to said, it's old, I'll buy it from you for $500. And then he took it to an antique shop, which his father told him to do. And sabi ng antique shop, oh, this is a vintage watch, I'll buy it to you for $1 million. Right? So not everyone will see the same value in you. It's the same watch. But because there were expert eyes looking at it, yung antique store knew how to value it correctly na it is a vintage watch, it's valuable. For me, go to a leader, a manager, a boss, a company who would see you for your value talaga. Ang ganda nung sinabi ni Sean, ha? Oo nga. Hindi lahat ng boss ma-appreciate ka talaga. Because people are different personalities, different backgrounds. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng ganyang issue? Saan? Sa work mo. Sa work? Oo. Na feeling mo, parang meron eh. parang ikaw ba yung may issue, Stanley? Hindi naman. Kaya lang kasi, may mga nagtatanong sa underpaid na Facebook page. They don't feel appreciated. Na nag-contribute sila ng ganito, tapos hindi sila na-increasean. Hindi man lang sila yung binigyan ng pat on the back. Diba? Yung parang kanya-kanyang love language yan eh. May mga empleyado gusto nila material things, magpapapizza si boss. Quality time, sabay sila mag-OT. Or yung parang physical touch, yung pat on the back or appear, ganyan. Ayoko yata ng physical touch, ha? Tapos yung iba naman, words of affirmation, good job. Galing mo. So may mga love languages rin sa office. Sa office diba? Yeah. So, paano mo sasabihin kay boss na, sir, alam mo, para mas ganahan ako magtrabaho, bulahin mo naman ako paminsan-minsan. Maganda rin yung pagkasabi mo, Stan. Bulahin. Alam mo gusto mo, dali lang. Ito si Stanley. Alam mo gusto mong bola. Kanya-kanyang ugali ang mga empleyado. Sa bagay, sa Suplada Motors, parang gusto mong sabihin ko yata sa'yo, uy, ang pogi mo dun sa dun sa shot na yan, yun ba? Hindi ganun. Yun ba? Hindi ganun. Anong gusto mong sabihin ko? Importante, masaya yung kliyente, di ba? Tsaka sa bagay. Yung talent. Edi syempre, okay lang. Hindi, wala akong sabihin. Kailangan sabihin ninyo pagka kailangan ng take 2. Diba? Okay. Para mas gumanda yung produkto, di ba? Pero in your experience, Sean, is it all about money? Or parang validation lang kailangan ng mga tao most of the time? No, even in business, it's not all about money. A lot of my clients stay with me because we have a good working relationship. Because we're friends. We've become friends in real life. Yeah. One client I recall, they own a big school. I'm not gonna name na lang. But he's become a good friend of mine. Kliyente ko muna siya, hindi ko siya kaibigan dati. Yeah. Pero naging magkaibigan na kami. And every time I would visit to talk about the report, what we've done for the year, are we gonna renew the contract? That talk is like 5 to 10 minutes. The 45 minutes, kamusta buhay, kamusta mga anak, anong book pinabasa mo ngayon. So nag-exchange notes kami, anong podcast yung pinapakinggan mo ngayon. Nakikinig ba kayo ng underpaid? Ako, hindi. Hindi ka naman underpaid eh. Parang maling tao yung tinanong mo eh. Nakikinig lang ako pag ginest mo ako eh. Nakita ko yung itsura, parang hindi underpaid to. Nakita ko yung relo, ganda eh. Yeah, pero yun, for me, yung hindi kahit sa business, it's not all about money. Yeah.
So, lalo na for employees, I think. But for employees, I think it's significant yung money, no? But the relationship has to be there. No. Iba-iba kasi ang tao, sabi nyo nga kanina, iba-iba ang tao. Yung iba, mas importante sa kanila pera. Kasi in the journey of their life, they have kids to support, they have mortgages to pay. Sa iba naman, single. Or sa iba, may girlfriend, may boyfriend. Mas gusto nila na-appreciate sila sa work. Yung pera hindi pa ganun ka-critical or ka-weighty sa buhay nila. Mas gusto nila working for a good culture, good boss na natututo sila. Mahirap yun yung may good culture and good boss Pero may iba kasing empleyado, sabi nila, kung totoong na-appreciate nyo ko, bayaran nyo ko. May ibang ganun di ba? Kasi nga, depende sa pangangailangan. Iba yung priorities nila Ikaw, ano mas importante sa'yo? Alin, yung culture tsaka yung mabait ng boss. So, okay lang na... Kumbaga parang masaya ako kunyari, sakto lang yung sweldo ko, pero nag-enjoy ako sa ginagawa ko, mabait yung mga kasama ko. Okay, pero walang aircon yung office. Naman outdoor naman ako lumalabas-labas naman ako Hindi ako... Basta hindi siya yung magbabayad. Hindi naman ako may permi sa office. So, ganun pala, Stanley. Wala akong aircon sa bahay. Eto nagtataka tuloy ako. Ano yung sakto lang na sweldo kay Stanley Chi? Yung kasi, depende sa kontrata mo sa office. Diba? If your company, pinapayagan kang mag-sideline, basta hindi maapektuhan yung trabaho mo, okay yun. Kasi ini-encourage kayo na, sige, kumita pa kayo na mas malaki. Pero ano yung sakto lang in numbers? Depende yan sa years of experience mo tsaka sa galing mo. Talagang hindi niya sasabi. Hindi tayo pwede magbigay ng... Kailangan off the record. Kasi yan halimbawa, yung sweldo sa TV and sa radyo, maliit lang. Hindi naman ganun kalaki yun Mas kikita ka if you have corporate clients. If ngayari, in-invite si Sean ng isang company na maging speaker, malaki bayad sa ganun. So parang sa'yo, dapat masaya ka sa co-host mo, katrabaho kumbaga, mo. Masaya ako sa lahat. Yung parang nag-enjoy ako, parang nagtatrabaho pa rin naman kami. Pero, kumbaga, matino yung mga kasama ko. Maayos. Yung hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo, okay na okay yun. Diba? Tama. Kasi lahat naman kayo sa office, nandiyan dyan para mas dumali yung trabaho ng isa't isa. Tama. Yun. Pero 'di ba pag startup, because you've 'di ba nakalagay sa LinkedIn mo angel investor, tapos you started as a startup, hindi ba ang madaming parang hindi satisfied sa rates nila because of startup pa nga lang, or feeling nila it's too fast paced na hindi sila nabibigyan ng recognition. Have you had that experience? Well, the people you usually start with are not gonna be the people you end up with. Because startup culture is very different from a scale up to an enterprise. Now, I do have people with me pa rin naman from my startup years. Still with me. Yeah. Pero, ilan lang. Bilang mo sa isang kamay. So, hindi the others, they left because they like the startup feels. They like the fast pace. They like the chaos. Pag nag-grow ka to scale up and enterprise kasi, nawawala yung chaos Nagpa-processize ka, lahat na in-order mo na. Kailangan may documents na yan. Kailangan may procedures na yan. Kailangan may time in, time out ka na nire-respect lagi. All of that, a lot of startup people that love the startup culture, they don't like that. And vice versa. So, iba yung ma-attract mo pag nandito ka na sa stage na to. And rarely will you be able to start with someone sa startup years na magiging executive siya dun sa enterprise years mo. Meron, pero bihira. Kasi pagka naging malaki na yung kumpanya, syempre, talagang dapat nasa opisina ka na. Pero kamamaya, startup, pwede work from home. Yes. Nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho ka, or nasa Boracay ka, pwedeng ganon, di ba? Or sa sobrang stable na nung company, ayaw mo na. Kasi gusto mo lang, yun nga, di ba? May mga gustong chaos. Parang gusto kong makatulong sa mga bagong startup. For me, to answer the question, it's less about the salary. Kasi kung nag-agree ka to work for that amount, then you gave your word. If you're an honorable person, you will honor your word. So it's not about the salary. It's about whether you're still the right person for the job or not. Yeah.
na yan eh. Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo. Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw mo, parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Dahil hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Dito. Bumalik na kayo sa show na. Sabihin mo. Hindi na kayo pupuntahan. Huwag kayo pupunta sa show na. Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede Pals. naman. Ganda naman eh. Di ako minom. What if That's the right. company doesn't honor yung usapan ninyo? Problema yun. Oo, problema Oo, talaga. get out yan, of there, no? di ba? Oo. Oo, get out of there. Kasi sila yung, dapat yung company yung bigger man eh, dun sa negotiation na yun eh. Dapat sila yung mas mag-sacrifice. Wala sila yung dapat yung bigger person. Yes. Yeah. Diba? Tapos alang naman yung empleyado nagsasakripisyo para sa kumpanya, tapos the company doesn't care. Mm-mm. Yeah. Diba? Talagang mafe-feel mo na underappreciated ka. Tama. Underpaid ka nga talaga. Mm-mm. Oo. May mga employees ka ba na nag-resign dahil sinabi na, sir, kasi gusto ko magtayo ng sariling kumpanya. Yung parang kinumpitensya ka. Well, may mga gumawa nun, pero hindi siya yung SEO company. Parang facet lang. Kunyari, yung link building lang, ganon. Oo. Which is okay for me. Pero we have a non-compete contract din. So, they have to wait 2 years before they can do that. Mm. May nagtayo ba ng sariling company after 2 years? Hindi SEO. It's a facet of SEO. Yeah. So, Link hindi nila building. magaya So, yung ginagawa Part mo. of it lang. Mahirap kasi ang SEO. Like if we were a social media company, for example, easy to replicate. Mm-mm. Because social media, the barrier to entry is not hard. You know how to do graphics, you know how to do copywriting. Now, you have AI. Mag-AI ka lang, kaya na eh. SEO kasi, the algorithm is complicated. Super. So, you have to know how to write, what keyword psychodynamics you're going to be choosing. You're going to have to know how to build links. And not just any links. Dapat in content, do follow quality links yan. Then you have to market and promote the word out para yung citations mo dumami. And then you have to have technical know-how because the code has to be clean and has to be crawlable by Google. And then magma-monthly report ka pa. And then pag may problema yung kliyente, galit, kailangan kausapin mo pa. So ang dami. You can't just resign. So if I have a general manager, for example, na alam niya lahat, yan, pwede siya magtayo ng sariling kumpanya. Oo. But my team kasi is segmented eh. We hire ito copywriter, ito link builder, ito. Kung may sabay-sabay dun nag-resign, tapos gumawa sila ng kumpanya, lahat sila magkakasosyo, siguro kaya. Pero after 2 years pa yun. Pero after 2 years. Oo. May non-compete eh. Oo. Or patago. Gagawin Or patago. gagawin. Oo. Pero konsensya na nila yun kasi Hindi pwede every- mag-advertise. every Monday yata nire-recite yung culture ninyo, yung Yes. company nyo, di ba? Yes. Tsaka, yun nga, don't let crazy people in your house, di ba? You wouldn't want a crazy person in your house. So that's why we have that hiring process na napaka-robust. It's because we only want to get the best out of all of the applicants. Ayaw namin ng mga baliw-baliw papasok sa loob ng SEO. Uy, gusto ko yun Gusto ko Alin? yung sinabi niya. Don't let crazy people in your house. Yeah. May mga naisip na ako hindi pa papasukin eh. Oo. Alam mo, weird. Una ko naisip nanay ko. Hindi, alam mo dito sa underpaid, kilala nila ng mom ko. Nag-guest na dito. Nakikinig, alam nila. Baka sabihin niya, sama-sama naman ni Zar. Hindi, alam na nila. Tsaka nag-stand up yun. Si Sean, pag narinig nag-stand up mom ko, baka mag-walk out. Nakakatawa kasi mami niya, kumirit. Oo. So, nung May, nag-meet and greet yung mga underpaid podcast listeners. Sinama ko yung mami niya na mag-stand up. Oo. Sinulatan ko ng script. Tapos pinractice, pinerform on stage. Oo. Yun. Galing ah. Yung mami niya, sobrang bastos mag-joke. Oo. So wala na, bagsak na sa core values. Wala na yun.
Alam mo, nag-stick talaga yung core values mo, ha? Oo. Inihirit tuloy namin. Wala na. Hindi na tayo makakapasa sa core values ni Uy, Sean. 80 points yun eh. Over 80, malamang ilang ka lang. Hindi, pero ano lang Ikaw yun. kaya? Oo. Scale lang yung sagot. So, I completely disagree, Oo. neutral, agree, Mm. strongly Oo. agree. More of ganun lang siya. So, Mm. madali lang naman. It's not parang may right or wrong. It's just we're looking at do you fit or not. Oo, makakapasa ako doon kasi pag alam ko na yung core values niya, sasagutan ko in a certain way yun. Ano ba Actually. yan? Si Jeff makakapasa yun dahil sa pera. Core values ba? Susundin ko yan dahil sa pera. Ganun. Sabihin ni Sean, babae na hanap namin sa kumpanya, pwede ako maging babae for the right price. Ganun si Jeff. Mga DEI, na-standy. May nakausap kasi akong performer. Sabi ko, pinirecommend ko kayo hindi ko napapangalanan. Tapos sabi ko, ay nahanap babae na tutugtog. Sabi niya, pwede ako maging babae for the right price. Susulat ko kung sino para matawa si Sean. Kilala ba ni Sean? Malamang. Sikat yun eh. Talaga? Oo, nagbiro siya ng gano'n. Patingin, sino? Okay. Ayos yan. Wag na, okay na. Hindi yun. na pwede. Ganon. Paano mas okay siyang lalaki actually? Wag na, okay na. Okay. So, pagka ang isang employee, pinapayo mo, pag hindi matindi yung company, look for a different company na lang. Kasi nga, sabi mo, wala namang one-up sa buhay natin. Wala namang take two, di ba? Walang take two. Hindi to bar exam na pwede ka mag-take two. Yeah. Yung mga licensure exam, di siya ganun, no? Oo. So, mas importante maging masaya ka doon sa ginagawa mo. Yeah. Over the sweldo na kinikita. For me. Tsaka at the end of the day, money, you can get more of it naman eh. You can opt to start a business, do freelancing, maraming paraan para kumita. Pero hindi maraming kumpanya yung magiging swak ka dun sa culture at masaya ka sa boss. Okay. Tama. How about the utang ng loob? Malaking bagay sa akin yun. The utang na loob na nung pandemic binuhay ka niya, nung kumpanyang pinapasukan mo. As a person, malaking bagay sa akin ang utang na loob. May friend ako na nung pinalayas ako ng bahay ng parents ko, I had nowhere to go. This guy took me in. Oh, wow. And then, wala naman akong anything nun. Wala akong negosyo. Bagsak ako sa college, 28 units bagsak. Alam niya yun. Lower batch siya eh. Tapos, wala. As in, I had nothing to contribute. And then, sabi lang niya, sige, dito ka na tumira. And siya, nawalan siya ng mom. Grade 3 pa lang siya. And yung dad niya parang sobrang chill lang sa buhay, alam mo yun. So, hindi rin sila masyado pinapakailaman. Binibigyan lang sila ng allowance. So, grabe yung utang na loob ko dito. Talagang siya tsaka yung kuya niya, dalawa lang sila magkapatid. I would take a bullet for them. They're blood to me. Ganun na yung trato ko sa kanila. Ilang taon ka tumira sa kanila? Siguro a good 3 years din. Matagal din, Oo, matagal. Oo. So, it's and then ngayon, we help each other pa rin. So, they needed help dun sa business na hindi kumikita yung isang business nila. So, they took me and sabi ko, for me to turn this around, I have to be CEO and I want half the company. So, half of nothing. Diba? So, So, yun, nagtutulungan kami ngayon. Nice. That's a Filipino trait, utang na loob. No? And sana sa mga immortal na nakikinig sa atin, you may feel unappreciated or undervalued, pero tandaan nyo kung sila yung bumuhay sa'yo nung pandemic, huwag nyo kalimutan. No? Tama. Pero konti lang yung ganyan. Konti lang yung ganun. So sana, anong mapapayo mo sa mga underpaid listeners na feeling nila unappreciated, undervalued sila? You know, if you get your validation of joy and happiness from other people, what I found out in life is you'll be disappointed. Hindi ka kaya validate ng tao araw-araw eh. Kasi sila minsan wala rin.
kulang. You can only give what you have. You can't pour out what you don't have. So, pinaka-advice ko, you look at what you have in life. List down 10, 20 things that you have and you're thankful for. Do that every day. Huwag kang tatama rin. Talagang gawin mo siya. And you'll realize you'll need a lot less validation even from your boss. That's true. Ang ganda ng sinabi ni Sean, ha? Mm-mm. Ako, nung sinabi niyang list down 10 things that you're thankful for, may naisip na ako eh. Sige, gusto ko marinig to eh. Siguro in private na lang. Parang alam ko na kung nasasabihin mo eh. Wala, thankful lang ako na thankful ako may trabaho pa rin ako hanggang ngayon. Diba? Thankful ako na may mga racket ako. Diba? Akala ko sasabihin mo thankful ka na pogi ka. Mas pogi ako sa mga ibang kaopisina. Yun, pwede rin. God's gift to women. Ganun. Di naman. Ayun. Akala ko yung nasasabihin mo Hindi. Thankful naman ako na syempre I get to interview people, do what I like to do. Diba? So yun. Yeah. Wala lang ako aircon. So kung sino gusto mag-sponsor ng aircon sa akin, sana inverter na split type. Pero at least bibili ka na, di ba? Or meron ka na, di ba? Oo, meron na. Meron na ako pero hindi ko pa nababayaran. Oo, kasi... Sabi ko dun sa in-orderan ko, kung i-deliver sa bahay mo, pag nabayaran na kita, tsaka mo dalhin sa bahay ko. Oo. Para at least, di ba, wala ako utang. Ganun. So, kasi ayoko nung may utang eh. Wala pa, pero nag-order na siya. Nag-order na ako kasi parang sabi ko, kawawa naman yung aso ko na si Topper, no? Nasa bahay palagi, hindi ko napapasyal masyado kasi senior na. Oo. Sana man lang makabili ako ng aircon para sa kanya. So the whole day, magbubukas ka ng aircon para kay Topper. Pag mainit. Pag mainit. Pero pag tagulan, syempre, hindi. Kaya nga ako bumili ng aircon kung kailan tag-ulan eh. Hindi siya peak season, mas mura eh, di ba? Oo. Grabe. sa mga immortal, para makatipid sa sweldo, wag kayo bibili ng ng isang bagay pag peak season. Oo. Yan. Nyari sa Christmas, yung malamig, di ba? Tsaka ka bumili ng aircon, yun, pwede. Oo. O, yun. Tinanong nga niya kung gusto ko mag-work sa bahay niya kasama yung isang videographer namin. Tapos sabi ko, yoko, init. Walang aircon. April to April. Walang aircon. Sabi ko, doon na lang sa bahay na. Sabi ko kasi, mabilis yung internet ko eh. Kasi kailangan eh. Oo. Sa trabaho. Pero may ref ka. May ref. Dati wala. Siguro mga mag-iisang taon. Diba? Mag-1 year ako nakatira sa apartment na yon. Tsaka lang ako nakabili ng ref. Talaga? Oo. Actually, may mahabang story yan. Bahala ka, Standy, kung gusto mo ikwento. Pero may rason kung bakit may ref yan. May ref ako, tapos meron akong may rice cooker ako dati na malaki. Doon ako nagluluto. So sa mga immortal, if you feel unappreciated and underpaid, makinig kayo para ma-feel nyo na, ay buti pa pala kami, meron kaming ganito, ganyan. May stove. Oo. May rice cooker ako, doon ako nagluluto. Oo. Eh syempre, nagpa-blood test ako. Oo. Nakita ko, hindi pala pwede dapat kumain masyado ng carbs. Oo. Kasi pag nagluto ka ng kanin, madami, hindi mo na may measure. Eh. So ginawa ko, pinamigay ko yung rice cooker. Oo. Kasi luma na, tsaka para madisiplina yung sarili ko na, 1 cup lang ng kanin. At saka yung rice cooker mo, parang pangkarinderya eh. Malaki na. Hindi, seryoso. Doon ako nagluluto eh. Bakit ganito rice cooker mo, isa ka lang? Pangkarinderya. Malaki. Parang donation lang sa kanya yun eh. Nagbebenta kasi ako ng siopaw before. Talaga? Oo, nagbebenta akong siopaw. Tinigil ko yun kasi Chinese no? Yung kinikita ko, napupunta sa food. Oo. Kasi magpupwesto ako, bibili akong siopaw. Pag kumita ako, syempre kailangan kumain, kailangan pumasahe. Parang either break even or wala akong kinita. Oo. Ganun. Oo. Sayang. So hindi ko na tinuloy. Ayan. So, kuripot na Standy. Sa mga immortal na nakikinig dyan, be thankful. Alam ko, lahat tayo, minsan feel natin underpaid, unappreciated. Tama yung sinabi ni Sean. Ilista mo 10 bagay kung what are you thankful for. And
hindi naman talaga pera yung nagpapasaya. It helps Tama. us na makabili ng mga kung ano-ano, makatulong sa pamilya, di ba? Pero hindi yan yung end goal dapat. So, tandaan niyo yung core values. Oo, nag-stick talaga yung mga core values ni core values ni Sean. Yung term na core values. Pwede ka magbigay ng isang core values bukod sa bawal ng chismis. Grit. Oh. So Grit, grit, oh, is yeah. I embody resilience, tenacity, determination. I use mistakes and problems as opportunities to improve and not to quit. Tapos we have a quote na dapat memorize mo rin. The true joy in life is to be a force of fortune instead of a feverish, selfish little clod of ailments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy. Kita mo? Ang Oo ganda nga. nung quote niya. Hindi ko naintindihan. Sabi na, parang si Stanley nakatingin Joke lang, sa'yo, joke iniisip niya. Ang haba nung Oh quote my na yun. God, paano ko memorize Paano to? kayo memorize yan? Yeah. No, That's yan. one of 6 core Yan. values. Hindi lang yung memorize. Kailangan mo ng Isa dictionary. puso. Akala ko naman yung mga quote, Oo. time is gold, yung mga Ay, ganon. hindi. Ganun kahaba. Pero actually, 1 to 2 sentences lang yun. Hindi ako... Yung grit, importante yun. O ngayon, mag-isip ka na ng core value sa Soplado Motors. Tsaka sa underpaid. Anong core value? Isa, magbigay ka, isa. Core Ano? value mo sa, Sa- sige, Soplado Motor. Kailangan masaya kliyente, tsaka matapos tayo on time. Napaka-inspirational. Diba? Ay, Diba? nako. Oo. Hindi nga, kailangan masaya Sa kliyente. kanya kasi tsaka inspirational eh. Sa'yo, parang... Inspirational din naman. Kasi, alam mo bakit importante matapos on time tsaka dapat masaya kliyente. Para mabayaran tayo on time. Tapos pinag-uusapan natin ngayon, Stanley. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung money, it's not Oo nga. everything. It's not everything nga. Okay. Oh, it's the only thing. Hindi, joke lang yun mga immortal. Oh. Ayan. Oo, So, joke lang yun, syempre. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to mga immortal, but we have to cut it short kasi nga, alam nyo naman, busy tao si Sean. Sean, where can we find you sa social media? Yeah, I'm on Instagram, LinkedIn, and Facebook. My Facebook page, you can follow that. Just search for my name, Sean C, SCANSI. Then you can tune into my podcast. It's Leadership Stack. We talk about entrepreneurship, leadership, and management. We're both in YouTube and Spotify. Yun. Alam mo, yung leadership stack, rank tayo, 1, 2, 3 tayo nun eh. 3 Pinoy na career podcast. Nice. Sa Apple Podcast yun. Yeah. Kaya nung naalala ko, nalaman ko lang na nasa top 3 ako nung tinag ako ni Sean. Hindi ko alam. Sa Chartable. Oo, sa Chartable. Nice. Ganon. Zar, social media, may mga career coaching ka ba? So, you can find me on LinkedIn. Connect with me there. May activity talaga ako doon. Unlike yung mga sa Instagram. Pero sa LinkedIn kasi, ginagamit ko yun araw-araw. So, if you were looking for a job, just connect with me. And then, follow me on TikTok, Instagram, Facebook, at my other office PH. Yan. LinkedIn is the new Bumble. Ay, wag kang ganyan. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yan? Ha? Uy, alam mo ba? Hindi, totoo LinkedIn is the new Bakit? Bumble. If you're dating someone, you check for the LinkedIn profile. Alam mo ba? Para alam mo kung ano ginagawa niya sa buhay. Hindi siya bum, di ba? May kwento ako dyan. Oo, ano? Yung nakilala ko sa Bumble like 4 years ago. Nagpost ako ng job. Oh. Tapos nag-comment siya, "Hi, how are you?" This is the same guy na tinawag akong Bumble baby. At ano pa ginawa? At pinakita niya yung paa niya. So parang ako, hey, in fairness to the guy, CEO siya ng tech company. Okay? Anong klaseng company na... Meron silang offices sa Pilipinas? Bangkok, sa India, sa 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 India. Philippines. Ano sa Pilipino? Oh, no. Ano? I think East Asian. Ayun. Pero parang gusto niya ako i-hire, pero parang hindi ba awkward? Magiging Tawag mo akong Bumble baby at one point. Magiging empleyado ka sa sa payong company niya. Ganun. Tumigil ka nga, Stanley. Tech nga tech eh. Oo, gumagawa ng bagong tech sa Pero payong. nag-iisip ganun. ako, magkano kaya babayad dito sa akin? Oo. Pero tatawagin niya akong Bumble baby. Oo, tapos hulugan. Alam, salbahe ka, mag-joke yun Anyway, hindi ko pinansin, hindi ko blinak. Bilang ko na siya sa ibang bagay dati. Kaya lang sinundan ako sa LinkedIn Ganun talaga. So guys, kung gusto nyo malaman yung kwento na yan,
makinig kayo sa mga susunod na may episodes. kwento pa ako sa LinkedIn ng mga ganyan. Madami akong kwento sa LinkedIn. So there you have it for Zardos Reyes, Sean C. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.